Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal D. Carbonero. Nung ako po ay nagboluntaryo upang maging kasapi sa arresting team ng ICC, meron po tayong pinagbabasihang batas. Meron pong batas hinggil po dyan na ang isang mamamayan ay pwede pong mag-epekto ng warrant of arrest sa mga panahon na walang arresting officer. Alam po ninyo, ang ating pong informante na taga-ICC ay nagsabi po sa atin na maaari daw po yung aking binanggit sa YouTube na pagbubuluntaryo bilang kasapi ng arresting team ng ICC. Ano po ibig sabihin yan? Meron po tayong magiging opisyal na karapatan pag pumayag po ang ICC na maging bahagi po ako ng grupo o ng team na aresto kay Rodrigo Roa Duterte. Mga kaibigan, paulit-ulit po sinasabi ni Duterte na siya raw po ay hindi pahuhuli ng buhay. Abay, ito po isa na naman pambubusabo sa ating pong katalinuhan bilang mamamayang Pilipino. Binubudol-budol po tayo, ini-scam po ang ating utak. Kaya nga po napipilitan po tayo magpaliwanag sa tuwing merong tumatawag sa atin. Ang pinakahuli po ay yung komento ni isang vlogger ng pangalan po ay Coach Jarrett. Nang sabi niya, pakikwento nga sa akin, Kawaldi, kung ano talaga nangyari doon sa paghahamon ng draw ng barilan sa inyo ni Duterte. Ito po yung pagpapaliwanag na inasahan ko po sana huling pagkakataon nito ng aking pong pagpapaliwanag. Nung meron pong broadcaster na pinatay sa Davao City, ang pangalan Juan Porras Pala Jr. Isa po siyang popular na broadcaster sa Davao na ang kanya pong naging kasalanan kay Duterte ay ang pagbubunyag nito hinggil po sa mga anomalya at mga korupsyon sa Davao City Hall. Sa Davao City, noong panahon po ni Duterte, epektibo po niyang na-terrorize ang media. Lahat po, pareho po sa nangyari noong panahon ng presidency niya sa Pilipinas. Abay, naging tameme po at naging tagapagtanggol niya ang media. Mayroong mga nagsasabing dapat daw ipagpatuloy ang patayan at pag sino man ang hindi pumapayag dito ay ibig sabihin kumakampi sa mga drug traffickers. Yan po ay nakakalungkot sapagkat yan po ay isang panlilinlang. Hindi po totoo yan. Ganun pa man, akin pong minabuti na ipaliwanag ito sapagkat baka sabihin nila wala po tayong basihan kung bakit po tayo nagboboluntaryo. Nagboboluntaryo po tayong maging bahagi ng arresting team sapagkat nananakot si Duterte na siya ay hindi pa huhuling buhay. Ano pong ibig sabihin nito? Lalabanan niya ang batas, lalabanan niya ang mga arresting team, lalabanan niya ang mga legitimate or official law enforcement agency na mag-i-epekto o magsiserve ng kanyang warrant of arrest. Ang ibig sabihin nito, nagtatapang-tapangan na naman si Duterte. Ang episode na ito, ang pitak na ito ng YouTube ko ngayon ay isang ebidensya na si Duterte ay hindi lamang traidor, hindi lamang sanggano, hindi lamang bastos, kundi siya po ay isang duwag na Pilipino, duwag na Davaoenyo. Kaya lamang, mas marami pang mas duwag sa kanya na nagpaloko at natakot sa sangganong ang pangalan ay Rodrigo Roa Traidor Duwag Duterte. Bakit ko po masasabi siya ay duwag? Sapagkat ako po ay personal, in public, sa telebisyon niya. Meron po siyang television program na ang title ay Gikan sa Masa para sa Masa. Gikan, ibig po sabihin ay galing. Yan po ay Visayan term.
gikan sa masa para sa masa. Abay, pinagsasabi niya po na walang karapatan yan si Carbonell na mag-imbestiga dito sa pagkamatay ni June Pala. Alam po ninyo, ang paniniwala ng buong Davao at buong komunidad ng media noong araw, ang nagpapatay kay June Pala ay walang iba kundi si Mayor Rodrigo Roa Duterte, na siya pong alkalde ng panahon na yan, 2003. Isa po ako sa mga nakakaalam sa istorya kung bakit siya pinatay. Yung pong kontrata ng basura ng Davao, napakalaki pong anomalya yan, sapagkat ito ay inaward niya sa kanyang sariling girlfriend. Ang initial ng kanyang girlfriend na ito ay letter T and letter B ang apelyido. Yan po ay multi-million peso contract, sapagkat ang halaga ng kontrata ay lumalabas na umaabot ng halos 1 milyon piso araw-araw ang paghahakot, ang halaga ng paghahakot ng basura sa Davao. Inaward niya ito sa kanyang girlfriend. Nung ito po ay binulgar ni June Pala, meron na po nag-inform sa akin na mainit na ang dugo ni Duterte dito kay June Pala. At sinabi, walking dead na ito si June Pala. Ano po ibig sabihin ng walking dead? Dead. Para po bang buhay na patay na bangkay sapagkat nabibilang na ang kanyang oras sa mundong ito. Abay, nangyari nga yun. Sa isang hapon, bumalita na lamang, dumating po sa akin ang balita na galing sa kanyang asawa na sa June Porras Pala ay inambush doon po sa sarili nilang kapitbahayan, doon sa Orchid Village sa Davao City. Ito po ay alam ko na mangyayari. Meron na pong report sa akin at nangyari nga. So, nagkaroon po ng emergency pagpupulong ang National Press Club at ako po ay inimbita ng presidente ng pangalan ay si Mr. Tony Antonio. Siya po ay isang marangal at veteranong media practitioner. Siya po ang isa sa mga editors, desk editors ng Manila Bulletin. At siya po ang nag-imbita sa akin at sabi niya, Kawaldi, maaari bang ikaw ay imbitahin na sumapit sa pulong ng Board of Directors ng Davao City, ng National Press Club dahil sa pagkakamatay ng isang Davao City journalist na si June Pala. Ako po tinawagan niya at ako po naman ay nagtungo doon sa National Press Club. Nung mag-uumpisa na po ang meeting, napag-alaman ko na kaya pala ako tinatawag emergency ay sapagkat yung kanilang inaatasan na mag-imbestiga sana sa Davao City, walang ibang kundi ang pangalan ay Ramon Tulfo, kuya po ni Rafi Tulfo at kuya ni Erwin Tulfo at ni Ben Tulfo. Yan po yung Tulfo brothers, pinakamatanda, pinakamatapang na journalist ng kanya pong panahon, si Ramon T. Tulfo. Abay, ayaw po ni Tulfo na magtungo po sa Davao sapagkat ang kanyang dahilan ay kaibigan niya si Rodrigo Duterte. Alam po ninyo, itong mga Tulfo, kaibigan nito yung mga powers that be. Yung mga siga ay kinakaibigan po nila. Pareho po ni Director Lim nung araw ng NBI, nila Gringo Hunasan, Jackie Hunasan, si Juan Ponce Enrile, mga kaibigan. Ito po ay kinakaibigan parati ng mga Tulfo. Kaya po sila ay naturingan na matatapang sapagkat ang mga siga sa Pilipinas ay mga kaibigan nila. Mga kaibigan, ang napili po ng National Press Club na mag-imbestiga sapagkat umatras si Ramon Tulfo ay inyong pong lingkod si Waldy Carbonell. Pagdating ko po sa Davao, ako po ay nagdala ng sarili kong investigating team
Ang pangalan ng isa ay si Ruther Batigas. Ang pangalawa ay si Roger Santos, broadcaster. At kami po ay nagtungo sa Davao, sarili naming gastos, although nagbigay po ng konting pabuya ang National Press Club, hindi po sapat para sa aming pamasahe yung binigay. Ganun pa man, for the cause of press freedom, sa kadahilanan na tinampalasan ang kalayaan sa pamamahayag, kami po ay nagtungo sa Davao at ang una ko pong ginawa ay tumawag po ako ng press conference sa isang hotel, sa Apple View Hotel ng Davao City. Sa akin pong pagbubukas, ang sabi ko, wala akong tinuturing na suspect sapagkat mag-iimbestiga pa lamang ako. Hindi ko po sinaalang-alang na alam ko na kung sino nagpapatay sapagkat yan ay hindi pa po na-prove, wala pa ako ebidensya. Ang sabi ko, I am starting this investigation, this probe into the murder of a fellow journalist with zero suspect. Ang ibig po sabihin ay wala akong suspicion o suspect o pinagsususpetsahan na pasimuno ng pagpatay sa isang broadcaster. Ang sabi ko, ngunit umpisan ko ang aking pong pag-iimbestiga sa pamamagitan ng pagbibigay galang o kortesiya sa alkalde ninyo rito ng pangalan ay Mayor Rodrigo Duterte. Abay, nagpalakpakan ng media para po ba nagsasabing natumbok mo agad kung sino ang iyong umpisang imbestigahin. Pero hindi po yun ang ibig ko sabihin. Ang sabi ko, I will pay the good mayor, good pa. Yun po hindi ko sigurado kung good siya, pero bilang paggalang, pagbibigay respeto sa isang alkalde, sabi ko, I'll be paying a courtesy call to the good mayor of Davao City. Yun po ang aking pong pahayag. At dyan, bago ako mag-umpisa, sabi ko, sa announcement ng investigasyon, magbibigay galang muna ako at hingi ng permiso kay Mayor Duterte upang isagawa ko ang misyon na binigay sa akin ng National Press Club. Abay, agad-agad mga kaibigan, kinahapunan, alas 3 ng hapon, nakita ko aking sarili doon po sa telebisyon, litrato ko po, at nag-broadcast si Mayor Duterte sa kanyang gikan sa Masa para sa Masa TV show, galing sa Masa para sa Masa. Ang sabi niya, Hoy, Carbonell, huwag kang magsisiga-siga dito sa Davao. Pag nag-imbestiga ka dito, baka sampal-sampalin kita. Ito pong mga kapanali ni Duterte na mga media man ay agad nagtungo sa akin sa Apple View Hotel, sa coffee shop na kung saan nanonood po kami ng mga veteran, kasama ko mga veteran journalist na sila Bert Tesorero at si Rene Galope. Abay, ang sabi niya po ay pag mag-imbestiga si Carbonell dito, ay sasampal-sampalin ko. Pag siya nagpunta dito sa opisina, magko-courtesy call, sasampal-sampalin ko yan. E di in-interview po ako agad ng ano masasabi mo dito, ikaw lang ay sasampalin. Sabi ko, pakipayo kay Mayor Duterte, huwag niyang gagawin yan. Huwag niyang gagawin yan sapagkat dala ko ang mandato ng press at ng National Press Club. Ang akin ditong gagawin ay isang mapayapang investigasyon upang malaman ko ang 5 W's. Yung po bang sa journalism, yung pong W's ay what, when, where, who. Ibig po sabihin niya ay kanino nangyari, kailan nangyari, saan nangyari. Yan po ang aking pong iimbestigahin. At ako po'y magpapatuloy. Pakisabi kay Mayor, huwag niya ako sasampalin. Pakisabi lang po, payuhan po ninyo. Kayo mga media dito at kayo mga brothers ko sa Alpha Phi Omega dito sa Davao City na malapit kay Mayor, pakibulong sa kanya. Huwag niyang gagawin yon.
yung sabi sa akin nung isang broadcaster, bakit po, anong gagawin ninyo? Abay, pag ako'y sinampal sa aking mission, dahil sa mission ko na mag-imbestiga kung sinong pumatay kay June Porras Pala, kung sasampalin ako ng mayor, pakisabi sa kanya, huwag niyang gagawin. Sapagkat pag sinampal niya ako, sasampalin ko rin siya. Yung po madiin kong sinabi. Kinahapunan, abay nandun na naman ako sa topic niya sa telebisyon. Ang sabi niya, mga higala, ang ibig sabihin mga kababayan ko dito sa Davao, nagpunta rito itong mayabang na karbonil na ito para ako ay sampal-sampalin daw. Baliktad na po agad ang balita. Gano'n pa man, tinis ko po yan. Hanggang narinig ko yung sinabi niyang, pumunta ka sa Davao para sampalin mo ako? Magpakalalaki ka na lang. Kung gusto mo, magbarilan tayo. Magduelo tayo dito sa harapan ng City Hall. Walang iba makakaalam, makikialam. Magdala ka ng 2 extra magazine. Yung magazine po ay siksikan po ng barilyon ng bala na inilalagay po sa baril upang maging semi-automatic ang iyong baril. Kalabit ka na lamang ng kalabit. Ang isang magazine po, ang laman po ay 15. Ang baril ko po ay lisensyado, meron po akong permit to carry, at ang laman ng isang magazine ay 15. So dati na po may 15 akong naka-load sa akin pong baril. Ang sabi niya, magdala ka pa ng 2 extra magazine. Harapin mo ko bilang isang lalaki. Ako, 2 bala lang ang dadaling ko, patay ka sa akin. Hayop ka. Abay, naging hayop pa ako, mga kaibigan. Hinamon na nga ako. Hindi sumagot po ako nung in-interview agad ako. At ipinasok niya sa kanyang television show yung interview. Ito po, sabi ng reporter, ang kasagutan ni Waldy Carbonell sa akin live interview, Mayor, sa interactive interview. Anong sabi ng mayabang na yan? Ito po ang kanyang tinig. Mayor, malugod kong tinatanggap ang hamon mo sa duelo, lalaki sa lalaki. Lalaki po ako, nakausap. Pero meron akong 2 kondisyon upang tanggapin ko ang iyong hamon. Abay, minura naman po ako ng kanyang PI. Yung po bang yung ay ina? Yung PA, hindi ko po pwedeng banggitin. Ganun pa man, sa kanya po pagmumura sa akin, ang sabi niya, kung matapang ka, natanggapin ang aking hamon sa iyo, walang kondisyon-kondisyon. Ang sabi ko, Mayor, hindi po ako matapang. Kaya lamang, pag ako po ay hinamon, ilalaki po ako, hindi po ako marunong tumakbo. Hindi po bagay sa akin yung ako po ay tatakbo. At ako po ay parang tatalilis sa hamon. Tinatanggap ko po ang inyong hamon, pero kailangan ko po yung kondisyon ko. Ang sabi niya, PI ka, anong kondisyon mo? Sabi ko, una, huwag kayong gagamit ng sniper. Yung sniper po, yan po yung may dalang rifle, mayroong teleskopyo, na pwede kang barilin sa malayong lugar at ikaw ay tatamaan dahil po sa lakas ng kalibre at sa klaro ng kanyang teleskopyo. Sabi ko, huwag kang gagamit ng sniper laban sa akin, sa ating barilan. At pangalawa, huwag kang gagamit ng substitute gunfighters. O yung iba ang iyong paparapin sa akin. Hindi rin ako papayag dyan. Gusto ko ikaw ang humarap sa akin sapagkat ikaw ang naghamon. Mga kaibigan, yan po ang huli kong pananalita sa kanya. Hindi po siya nakakibo sa kanyang sariling TV show. At nakikita po ito ng mga Dabawenyo. Nakita po ito ng isang manunulat sa Manila Times. Ang pangalan po ay Attorney Homobono Adaza. Si Attorney Homobono Adaza ay isang kolumnista, yung pong Diliman Way, diyan po sa Manila Times. At siya po ay dating commissioner ng immigration,
dating governor ng Misamis Oriental, dyan po sa Cagayan de Oro, dati pong assemblyman ng panahon po ni Marcos. Siya po ay isang ginagalang na author ng siyam na libro politikal. At siya po nagsulat tungkol po sa duelo na yan at tinawag niyang ang haba pala ng buntot nitong alkaldeng matapang na ito. Pinakamatapang na tao sa Davao City, pinakamahabang buntot. Bakit po nangyari? Ano po nangyari? Sa bari lang po namin alas 9 ng umaga sa Davao City Hall, sa harapan, sa may estatwa ni Don Tomas Claudio, na isa sa mga founders ng Davao City, mga kaibigan. Ako po ay naghintay ng takdang oras alas 9. Nakalipas po ang 15 minuto at hindi po siya sumipot. Naghintay pa po ako kasama ang Davao Media ng another 15 minutes, hindi pa rin po siya sumipot. So, nung matapos po yan, ako po ay nagdeklara na tapos na ang duelo sapagkat 30 minutes na nakakaraan at ang nangyari po nung ako po ay in-interview, sabi ko, nanalo po ako sa duelo by default. Ang ibig po sabihin ng default ay hindi sumipot ang kalaban. So yan po ang aking ebidensya na duwag itong si Duterte, na duwag po siya sa kanyang sariling hamon. Public ang kanyang hamon, ang dami po nakarinig. Ito sa kanyang sariling television show, sarili niyang syudad, sarili niyang hamon, hindi po siya sumipot. Yan po ang pagkatao nitong traidor na taong ito na Davaoenyo niyo na ito. Ang pangalan ay Rodrigo Roa Duwag Duterte. Kaya po natin ito ngayon sinasabi ay upang mapatunayan po natin na yung aking volunteer bilang member ng arresting team ng ICC ay meron po tayong pinagbabatayan sa pananakot ni Duterte na siya ilalaban at hindi papahuli ng buhay. Meron po akong ebidensya na siya po ay nambobola lamang at hindi po tayo naniniwala na yan po ay kanyang gagawin. Kaya nga po ako ay nag-volunteer. Ako po ay sumulat na sa ICC upang maging opisyal ang aking pagiging miyembro kasapi ng arresting team ng International Criminal Court sa kanilang pag-serve ng warrant of arrest laban po sa mamamatay tao, duwag at traidor. Pinagbili po tayo sa China ng pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Ako po ay inuulit ko yung aking pong paninindigan na nagboboluntaryo ako upang maging kasama sa aresto dito sa duwag at traidor. Nagbenta sa atin sa China ng pangalan ay Rodrigo Roa Duwag Duterte. Ako po ang kawal ng demokrasya, kawal ni Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.